At basahin ko lamang po mga kapatid dito po sa Luke chapter 22, 19 hanggang 20. Pakibasa nga po sa Tagalog. Luke 22. Sige po. 22, 19 hanggang 20 po. At siya'y dumangkot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagtutol at binigay sa kanila. Ang sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay namin sa inyo. Gawin ninyo ito sa pagpaalala sa akin. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na magkakapon, na sinasabi, ang saro nito'y ang bagong pan sa aking Panginoon na nabubuhos ng galit sa inyo. Amen. So ganoon din po mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 11, 23 hanggang 25. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y pagkatulog ay lumabot ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol ang sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. 25. At gayon din naman ang tinawagan ang saro pagkatapos na makakapon na sinabi ang saro nito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. 26 po, pakibasa. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro ay inikahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Natakwat siya'y sa atin ng tao ang kaniyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa 29. sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng katol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. 30. Dahil dito ay maraming sa inyo ang mahihina at mga masasakit at hindi kakaunti ang matutulog. Amen. So, mga kapatid, ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong communion service. Pero mga kapatid, may tagubilin po ang Biblia. Before na tayo po ay magpa-partake ng ating pong communion, sabi po dito ni Apostol Pablo, siya sa atin nyo muna ang inyong sarili. Examine yourself, mga kapatid. So, kasi may tinatawag pong unworthy na mga tao na magpa-partake ng Santa Cena. Sino po itong mga tao na hindi nararapat na kumain at uminom ng dugo ng ating Panginoon, na hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan? So sila po itong mga tao na knowingly or unknowingly gumagawa po ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi po dito ni Paul, kaya nga merong iba sa inyo dyan, mga masasakitin. Amen? Then, mahihina at marami ang namamatay. Dahil kapag tayo po'y kakain ng laman at dugo ng ating Panginoon, make sure mga kapatid, ito po'y sinasabi ko, dahil ito po ang nakasulat sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos, magsiyasat po tayo. Amen? Then, humingi tayo ng kapatawaran sa ating pong mga pagkakasala. Amen. So bago po tayo kumain, tayo po muna ay pansumandaling yumuko. Kung meron po tayong mga naaalala ng mga kasalanan, mga pagkukulang sa Panginoon, mabuti po
suriin natin ang ating sarili. Then, humingi tayo ng kapatawaran. At sa paghingi natin ng tawad, siguraduhin po natin na hindi at hindi na natin gagawin muli ang nasabing pagkukulang at mga pagkakasala laban sa ating Panginoon. Gusto po natin maging malakas, gusto po natin maging maayos ang ating buhay. Gawin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa landas na pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay na mapagmasdan nila si Kristo, pinatulang mamatay. Duguan na mayroong latay ang buo niyang katawan, at ang ulo'y may korona ng tinig. At sa bawat hakbang niya, mahamak sa mundo'y naririnig. Sa landas na pagdurusa ay tinahak ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Sa landas pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Duguan mayroong latay At kung ano ang aming gusto, Panginoon. at ang ulo'y may korona ng tinig. At sa bawat hakbang niya, paghamak ng mundo'y naririnig. Sa landas na pagdurusa ay dinahak ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat inibig niya tayo. Sa landas pagdurusa ay daan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tumigis nang tayo'y luminis. Doon ay naganap ang kanyang pagtangis. Sa landas na pagdurusa ay dinahak ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nilisan niya pagkat pinili niya tayo. Sa landas na pagdurusa ay daan sa Kalbaryo.
ito ang aking katawan. Hawakan po natin ang ating mga biscuit at itaas po natin sa ating Panginoon. Ito po, tinapay na ito ay sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Katawang nabayubay sa krus upang ang ating mga sala ay matubos. Ngayon tayo po'y nakahingi na ng tawad sa ating Panginoon. Malaya na po tayo na kainin ang tinapay ng ating mga tangan. At ganoon din po mga kapatid, kinuha niya ang saro at ito ay ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, inumin ninyo ito sapagkat ito ang aking dugo. Dugo ng bagong tipan. Dugo na aking ibinuhos para sa marami sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, atin pong inumin ang saro dahil ito'y sumisipulo ng dugo ng ating Panginoon ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. So, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob ng ating Panginoon. So, tayo po ay makapag-pradusado sa Santa Cena. So, ngayon po mga kapatid, tayo po ay lalakad sa ating pong pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So ang ating pong paksang pag-uusapan ngayong umaga mga kapatid ay meron pong kinalaman sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Amen? Masaya po ba tayo? Amen. Sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay na muli. Amen. So, ang ating pong topic ngayong umaga, mga kapatid, ay meron pong pamagat, we too shall rise. Amen. So, mga kapatid, tayo rin ay babangon. Amen. So, today, tayo pong mga Kristiyano, sa buong mundo, ay ipinagdiriwang po ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Amen? So, sineselebrate po natin ang resurrection ng ating Panginoon. Hindi po Easter Sunday ang ating ipinagdiriwang. Kasi, para bagang ang tunog, sa tunog pa lamang, hindi po talaga hindi po Christian ang dating. Easter. Pag may Easter Sunday, syempre may Easter Bunny. So, dapat po laging Resurrection Sunday. Amen. So, pakibasa po, 1 Corinthians chapter 15, 20 hanggang 23. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Amen. So, bago po tayo magpasimula sa pangangaral ng salita po ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Jesus, muli po, kami po ay masaya at amin pong inaalala
ang minsan mong ginawa, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, ang pagpapakasakit, ikaw nga po ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, nabuhay muli, Panginoon. Salamat po sapagkat ang mga salita mo ay nagkaroon ng katuparan na ipapangon mo ang iyong sarili, Panginoon, mula sa kamatayan. Salamat, Panginoon, dahil sa pagbangon mo, ito po'y nangangahulugan din naman na kami, bagamat mamamatay, ay mabubuhay muli katulad mo. Kaya salamat, Panginoon, sa iyo po namin, Lord Diyos, tinatagupilin ang gawain ito. Pamunahan mo, Panginoon, at bigyan mo nga po, Diyos, ng kaunawaan. Kami na mga makikinig, kaya po ang iyong alipin, gamitin at kasangkapanin, Panginoon, ang kanyang buong pagkatao, puso at isip, maging ang kanyang lakas, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalan Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So ngayon nga po ay ang maluwalhating pagtatagumpay ng ating Panginoon laban sa kamatayan. Amen. Kaya Happy Resurrection Sunday sa inyo pong lahat. Amen. So mga kapatid, gusto ko lamang pong mangusap patungkol nga po sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon na ito nga po ay mayroong direct na connection. The resurrection has a direct connection with our resurrection. In other words, because our Lord rose from the dead, we too shall rise from the dead. Amen. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay muli, tayo rin po ay mabubuhay muli. Amen. Natutuwa po ba tayo, mga kapatid? Amen. At itong pag-asang ito ng resurrection, the hope of resurrection and new life for believers in Jesus Christ signifies that those who trust in Christ will one day be raised from the dead and live eternally with Him. So mga kapatid, tayo po na mga sumasampalataya sa ating Panginoon ay umaasa na ang pagkabuhay muli, mga kapatid, hindi lamang magbibigay buhay sa atin ng mga sumasampalataya, kundi mga kapatid, ito po sa ngayon ang nagbibigay sa atin ng pagtitiwala, ng pag-asa kay Kristo na isang araw tayo po ay ibabangon niya sa ating mga libingan. Amen. Sapagkat ang katotohanan, lahat po tayo mamamatay. At dahil nga po dito, ito pong resurrection ng ating Panginoon, it serves as the foundation and guarantee of our resurrection. So nagsisilbi pong pundasyon ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ano po bang ibig sabihin ng pundasyon? Amen. So ang pundasyon po, ito po yung base. Yan. Kung saan ang isang bagay ay nakatayo. Pag sinabing base, ito po yung nasa ilalim ng isang bagay na kung saan nakatayo ang bagay na naturan, mga kapatid. At dito, sa base na ito po yung nagbibigay ng suporta sa istrukturang nakatayo. Kaya kung mahina ang pundasyon, mahina ang itinayo. Kapag dumating ang baha, ang bagyo at hangin, mawawash out, mga kapatid. Kaya nakadepende lahat sa pundasyon. So ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ang nagsisilbing pundasyon ng ating pagkabuhay din muli. At ito po ay isang guarantee o garantiya, mga kapatid. Ngayon pag-usapan naman natin ang garantiya. Ano bang ibig sabihin ng salitang guarantee? Pag sinabi pong guarantee, di ba? Ito po ang ating pledge. Pangako. Amen? Di ba? Kumbaga, prenda. Ito, para magtiwala ka sa akin, ito, hawakan mo.
Yan ang pinaka-prenda ko sa'yo. Garantiya. Yan po yung garantiya ko sa'yo na kukunin ko uli. So, guarantee po ng ating Panginoong Hesus Kristo ang resurrection para sa atin. Amen. So, nakita ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Kaya ito po yung nagsisilbing garantiya para sa atin. Everything that Christian believe rises and falls on the resurrection. Ano man po ang ating pinaniniwalaan patungkol sa Kristyanismo, ito po yung nakasalalay sa resurrection. Amen. Ang pagbangon at pagkagiba ng ating pananampalataya ay nakabatay sa resurrection. So kung ang resurrection ay katotohanan, hindi po kailanman babagsak ang ating pong paniniwala sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Hindi po babagsak yan. Kahit na nagbagsakan na ang lahat, dahil nga po, ang pundasyon ay si Kristo, mananatili kang nakatayo. Amen. If Jesus didn't rise from the grave, ito mga kapatid, ang negative aspect ng pangangaral po ni Pablo sa mga taga-Corinto. Kasi kung alalahanin po natin, ang 1 Corinthians chapter 15 na ito ay dedicated po talaga patungkol sa resurrection. Isinulat po ito ni Pablo, itong buong chapter na ito, para lamang talakayin niya ang paksang pagkabuhay muli. Amen. So, makikita po natin dito, sinasabi ni Pablo, kung si Kristo ay hindi nabuhay, ay hindi bumangon mula sa libingan, wala tayong pag-asang kaligtasan. Amen. Kung hindi po si Kristo nabuhay muli, umuwi na lang tayo. Bakit pa tayo magpapakahirap dito? Amen? Bakit pa tayo nagbihis, naligo, bagang gumising? At ako, bakit pa ako nag-aral? Diba? Eh di magpakasaya na lang tayo. Tularan na natin ang sanlibutan. Diba? Pag ganitong panahon, outing na lang tayo. Amen? Swimming. Masaya doon. Mga kapatid, totoo po, masaya sila. Kaya lang, ngayon lang. Amen? At tinitiyak ko po, masaya sila ngayon lang. Afterwards, na mahimasmasan sila sa saya nila, may isip nila, may kulang. Amen? Kulang. Ano bang bagay na ating ginagawa kung wala si Kristo? Kulang. Amen? Tanging si Kristo lang ang bumubuo ng ating pagkatao. Amen? Kung wala si Kristo, tiyak po yun. Lahat ng bagay, mauwi sa wala. Amen. Kaya nga po, no hope for sanctification. Kung si Kristo po ay hindi nabuhay muli, una, wala tayong pag-asang kaligtasan. Wala tayong pag-asa na tayo ay babaguhin. Amen. Kasi sanctification yun pagbabago. Mula sa luma, ginagawa kang bago ng ating Panginoon. At dito po, process o proseso ang pagbabago. Hindi naman po pagising mo sa umaga, bago ka na. Oo, bago ka. Pero kinakailangan mong pag-aralan ang pagiging bago. Pag-aaral para maisagawa natin ang pagiging bago natin. Diba? Oo nga, may bago kang appliances, hindi mo naman alam kung paano gamitin. Di ba? Rep, doon ka natutulog kasi malamig. Oh. Kasi hindi mo nga alam. So, kinakailangan mag-aral. Amen. May mga Bible application kayo sa cellphone nyo, di ba? Ngayon, ano ba talaga ang pinapanood ninyo o ang tinitingnan ninyo sa mga cellphone? Yung bang Bible apps o tama Sister Jenny kanina, ano ba? Facebook o YouTube o kaya Messenger. Kung meron kayong mga IG, o diba? Baka meron pang mga Instagram tayo dyan Talo nyo pa ako, mga kapatid. Ang alam ko lang, FB lang, saka Messenger. O, saka Google. Amen. So, mga kapatid, isipin nyo,
wala tayong pag-asa na mabago pa. At kung walang pagbabago, wala pong kaluwalhatian na tatamuhin ang mga anak ng Diyos. Amen. Kasi lahat po tayo ay darating po sa pagiging maluwalhati. Kapag tayo po'y nawala sa mundong ito, kapag tayo'y naging tapat sa ating Panginoon, so ang dulot po nito, ang hantuman ng ating paglilingkod is glorification. Tayo pong lahat ay i-glorify ng ating Panginoon. Katulad niya, na siya ay naging maluwalhati. Tayo rin po ay magiging maluwalhati. Amen. So, at kung si Kristo po ay hindi muling nabuhay, ang Kristyanismo po ay walang saysay. Amen. Christianity is pointless and no sense. Pwede naman nonsense. Magiging nonsense na lang ang Christianity. Amen. Kasi pag sinabing Kristiyano ka, maninindigan ka sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Amen. Hindi yung, ay, magiging out ako sa grupo. Kailangan samahan ko sila. Hindi! Alam niyo mga kapatid, tandaan po natin, ang pagiging Kristiyano is being in the minority. Wala tayo sa majority. Amen? Dahil ang lahat, ang karamihan, ang majority, patungo sa kapahamakan. Sino-sino lang ba ang maliligtas? Yung mga remnant, kokonti, mga kapatid. Bakit sa Revelation sinasabi, mga aklat, bubuksan. Doon, ang mga tutungo sa kapahamakan, doon nakalista. Pero ang sabi, at ang aklat ng buhay, isa lang yung aklat ng buhay. Na doon nakalista o nakatala ang mga maliligtas. Amen. So considering that verse, mga kapatid, sa Revelation, alam mo na, marami ang nagsisiksika, nag-uunahan patungo sa kapahamakan. Amen. Diba? Tandaan po natin, nakikinig ba tayo? At naunawaan ba natin ang pinakikinggan natin? Sabi nga ng Panginoon, anong mapapala mo? Makamtan mo man ang buong sanlibutan. Kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo, ano bang pwede mong ipampalit sa kaluluwa mo? Pwede bang ipampalit ang pera? Ang katanyagan? Ang kayamanan? Hindi. Walang bagay na pwedeng ipampalit sa ating kaluluwa. Na ang ibig sabihin lamang mga kapatid, priceless ang bawat kaluluwa. Kaya nga binayaran ng Panginoon priceless din naman ang kanyang dugo, mga kapatid. Diba? Sipin nyo, dugo ng taong walang kasalanan. May tao bang walang kasalanan? Meron, isa lang, si Jesus. Sapagkat ang katotohanan, hindi talaga siya tao lang. Siya Diyos na nagkatawang tao. Amen. Yan po ang aral ng Biblia. Amen. Ngayon mga kapatid, dahil dito, tayo po'y nagpapasalamat sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay. He is risen, mga kapatid. Sabi nga po ng mga anghel o ng dalawang anghel na nandoon po sa libingan nung makita ang dalawang ito ng mga kababaihan, ang sabi doon sa babae, bakit mo hinahanap ang buhay sa mga patay? Amen. Diba? Why do you seek the living among the dead? Bakit? Bakit ka naghahanap ng buhay doon sa piling ng mga patay? Amen? Naiintindihan ba natin mga kapatid? Bakit ka nakikisama sa mga patay kayong ikaw ay buhay? Ano may sabi ka? Diba? Walang matinong tao na maninirahan sa sementeryo na kung saan ang kapiling niya puro patay. Pero gustong-gusto natin pumunta sa sementeryo. Diba?
Gusto natin makisalamuha sa sanlibutan. Makipaglaro sa mundo. Hindi mo ba nalalaman na ang buhay ng isang mananampalataya ay pakikipagdigma? Hindi ito laro. Hindi ito biro-biro lang. Ito'y digmaan, labanan. Matitira ang matibay. Those who endure it to the end shall be saved. Sila na mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. So bakit sinabi yan? Kung game lang pala, kung talagang biro-biroan lang ang buhay. Hindi biro. Dapat seryosuhin na po natin ang buhay. Sino ba magsasabi bukas buhay ka pa? Kaya nga kung maaari lang, gawin po natin na pinaka-the best ang magagawa natin ngayon. Amen. What you can do today, do it with all your might. Amen. For the glory of God. Amen. Kaya nga ako, kahit ako may nararamdaman mga kapatid, pinipilit ko na gawin yung pinaka-the best mga kapatid para sa Panginoon. Mamatay man ako, wala akong pinagsisisihan. Amen. Hallelujah. The resurrection of Jesus gives us tremendous hope in every aspect of life, particularly in the face of death. Mga kapatid, dahil po sa pagkabuhay muli, nabago po ang ating pananaw sa kamatayan. Amen! Dati ang kamatayan, kinakatakutan natin. Dahil yan naman talaga ang katotohanan. Yan po yung realidad. Death is being, ina-avoid po yan ng mga tao. Hindi ayaw ang pag-usapan ang kamatayan eh. Ayaw ng mga tao yan. Grabe ka naman, pastor. Sa lahat ng ituturo mo, kamatayan pa. Pwede po ba? Pag-usapan natin yung love, love, love. Diba? Mag-rainbow ka na lang, pastor. Total. Ganun lang naman, diba? Huwag kayo maniniwala sa mga kasinungalingan ng mga artista. Diba? May artistang kakapite. Alam niyo ba yan? Pabor na siya sa naikasal yung pareho ang kasarian. Sabihin ko kung sino? Taga-Bacoor yun. Babae. Maganda. Oh. Payag kayo? Hindi ikakasal na yung lalaki sa kapwa lalaki? Sa kanya okay lang kasi love daw eh. Love. Love mo. Yung sarili mo. So mga kapatid, ito yun eh. Ganito ba talaga? Salamat sa Diyos sapagkat tayo po, nung mamatay ang ating Panginoon, doon po sa krus ng Kalbaryo, napunit po yung yung kortina ng templo na atin. Na ibig sabihin, pwede ka nang pumasok directly sa ating Panginoon. Pwede ka nang pumasok sa holiest of holy. Amen. Kasi dati, ang nakakapasok lang yung mga high priest para makapasok doon sa banal na dako. Pero ngayon, lahat naganap na, sabi ni Kristo, di ba? Lahat naganap na. So, nagawa na ng ating Panginoon na tayo po'y direkta. So, hindi lang yan mga kapatid. Totoo po na ang death is terrible. That's why we live our lives as it is never going to happen to us. Diba? Dahil alam natin, ayaw natin mamatay. Diba? Konti maramdaman lang, magpapacheck up na ako. Bakit? Ayaw ko mamatay, bata ka. Diba? Bakit? Ang kamatayan ba may iwasan natin? We avoid to talk about it. Ayaw natin pag-usapan ang kamatayan because of what we believe about death. Dahil alam natin na ang ating pinaniniwalaan tungkol sa kamatayan ay iba. Pero nung makita natin ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon, nabago ang ating pong paniniwala. Amen. Dati paniniwala natin sa kamatayan, nagsasani ito ng ng sakit, ng kalungkutan sa mga naiwan, sakit ng kalooban sa mga naiwan. Di ba? Death causes us the most pain and sadness in this life. But we Christian
can face it with confident hope. Tayo mga Kristiyano, kaya nating harapin itong kamatayan na merong pag-asa. Amen. Ayaw niyo bang mamahinga? Kasi sabi ng iba, pag namatay ka, pasok ka na kagad sa langit. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Tayo po ay dadalhin muna doon sa holding area. Ano itong holding area? Paradise. Paraiso. Doon ka. Wala pa nakapasok sa langit kundi yung bumaba mula sa langit. Si Kristo. Si Kristo pa lang ang nandoon. Wala pang laman yun. Ngayon, kasi alam naman, hindi ka pa nahahatulan, papapasukin ka na, tapos bababa, uy, baba kayo! Merong paghahatol pa lang magaganap. Ano, kung ikaw nasa langit na, ba't ka pabababa? O, ayaw po nga, sarap-sarap na dito eh. Baka magkamali pa ang hatol sa akin, mapunta ko doon sa kabila. O. Diba? Kaya nga po, logically, mga kapatid, wala kang nakakapasok sa langit. Si Jesus pa lang. Amen. Sabi nga, ipaghahanda ko pa lang kayo ng mga mapaglalagyan ninyo. Ano kaya sa langit? May mga kwarto? Sa palagay niyo mga kapatid, ano ang langit? Parang ganito din. May mga kwarto. Matutulog pa ba ang tao doon? Hindi! Hindi po matutulog. Ano? Makakatulog ka sa liwanag ng araw? Kasi si Kristo, siya yung maningning. Siya po yung magliliwanag doon. Pastor, pa rin si Enoch o si Elijah. Bababa. Malamang, nasa paradise lang sila. Wala sila sa langit. Kasi walang, si Kristo pa lang yung bumaba eh. Diba? Maliwanag kasi, hindi dapat magkontrahan po ang mga talata sa Bible. So, hahanapan natin lagi ng magandang paliwanag, susog doon sa nasusulat. Diba? So, ganun lang naman yun mga kapatid. So, pusit po tayo mga kapatid. Yan. At alam niyo ba mga kapatid, na yung takot na yon mismo ang humuhubog ng ating pong pagkatao. Nahubog ka sa takot? Gusto niyo ba yon? Huhubugin tayo sa pagkatakot natin sa kamatayan? Hindi, dapat. At maraming mga ngayon ngayon, huhubugin ka sa takot sa impyerno. Which should not be the case. Hindi dapat ganoon mga kapatid. Dapat ang buhay po natin, hubugin ng Diyos sa pagmamahal niya sa atin. Amen. Mahubog po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon upang tayo rin mismo ay matutong magmahal sa ating Panginoon. Diba? Oo, sinasabi dapat tayong matakot sa Diyos. Totoo yun. We fear God. Pero hindi po yung fear na katulad ng fear natin sa kamatayan. Dahil maliwanag, ang kamatayan wala namang pong may pagmamalaki sa mga anak ng Diyos. Amen? Walang may pagmamalaki ang kamatayan sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:55, ano sabi ni Paul? O death, where is your sting? Diba? O Hades, where is your victory? Nasaan ang tagumpay mo? Sabi. Kamatayan, nasaan ang tagumpay? Diba? Bigo ka sa mga anak ng Diyos. Amen. Kasi babangon ang mga anak ng Diyos. We too shall rise. Amen. Ngayon, pag-usapan na po natin yung resurrection ng ating Panginoon. Kasi bahagi po yan ng tatlong elemento ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon na siyang pag-asa po natin. Dahil ang topic po natin, nandito po sa 1 Corinthians 15:20 hanggang 23. Ngayon, pag-usapan po muna natin ang resurrection of Christ. Ito po ay mapapasa natin sa 1 Corinthians 15:20. Pakiulit na po. Sa 20 lang. Ngunit sa katunayan, si Kristo buhay at ito'y katibayan na muling buhayin ang mga patay. Amen. So, but now, Christ is risen from the dead. Yung salitang but now, ngayon nga. Amen. So, meron pong certainty. May katiyakan na sinabi ni Paul, ngayon nga, si Kristo ay nabuhay muli.
mula sa mga patay and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Pansinin ninyo ha, ang kamatayan, itinuturing na lang na pagtulog. Amen. Pagtulog ka ba? Napapagod ka? Hindi. Pag natutulog ka, pahinga. Amen. Pahinga. Kaya tama din naman rest in peace. May papahinga. Pero yung RIP na yon, dapat sa mga anak lang ng Diyos. Dahil ang peace, si Kristo, di ba? Paano makakapagpahinga sa kapayapaan ang mga anak ni Satanas? May peace pa sila? Wala. Pero yun ang nakalagay doon, RIP. Walang yan, criminal yan. Paano magiging RIP yan? Hindi, pinabasbasan niya yung father, nagbigay siya ng 50,000 para lang mapunta sa langit. Nag-hire pa ng mga magdadasal. Di ba? Totoo yun. Di ba? Kasi minsan, siya nga pala, naintindihan niyo po ba ang ating kalagayan? Kung sino pa talaga? Kasi parang kasi hindi pa natin naintindihan talaga eh. Pag ikay na born again, hindi ka na Katoliko. Tandaan mo yan. Hindi ka na naniniwala kay Mary na dapat mo pang luhuran, na dapat mo pang dalanginan. Parang ka na tayo ngayon, mga kapatid. Kasi nakikita ko parang naglalaro lang. Pupunta dito, pupunta sa simbahan ng Katoliko. Ano yun? Naglulukuhan pa tayo dito? Hindi. Dapat seryoso tayo sa ating paglilingkod. Alam natin kung saan tayo nakatayo. Nasa katotohanan kapag pupunta ka sa kasinungalingan. Sinasabi nila, hindi naman namin sinasamba ang mga rebulto. Bakit may rebulto kayo? Pare yung narinig ko na pare nagsasabi. Ito'y paalaala lang. Wow! Bakit kami naaalala namin si Kristo kahit walang rebulto? Diba? Ang nagpapaalala, hindi yung mga litrato, nagpapaalala ang salita ng Diyos. Amen. Na kahit mawala na ang Biblia, inilalagay ng Diyos sa puso at isip natin ang kanyang salita. Amen. Diba? Nakasulat ang mga titik nito sa puso at isip natin. Mga kapatid. Kaya nga dapat tayong nagbabasa, pinagbubulayan, minememorya ang salita ng ating Panginoon. Amen. So pagkabuhay muli ng ating Panginoon, so nabuhay muli siya. So ito po isang malaking kagalakan para sa atin. So lahat po ng negatibo ay sinabi po ni Paul. Doon po sa 1 Corinthians 15:16 to 19, pakibasa po. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi din muling binubuhay si Kristo. At kung hindi muling binubuhay si Kristo, kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuruan upang katuruan ang iyong katuruan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, nilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakamawawa sa lahat ng tao. So ano po mga kapatid? For if the dead do not rise, kung ang mga patay ay hindi nabuhay o hindi mabubuhay, then si Kristo ay hindi rin bumangon mula sa mga patay. Yan po yung negative aspect mga kapatid. And if Christ is not risen, kung si Kristo ay hindi nabuhay, ano sabi po dyan? Ang ating pananampalataya ay paliwala, patay. Diba? Paliwala yung paniniwala mo. Paliwala. Yung pag-ayos mo para mapunta dito, yung pagligo mo, pagpapabango mo, pagsuot mo ng magandang damit mo. Amen. Paliwala lahat pala kung hindi nabuhay. At tayo daw po ay nasa ating pa rin mga kasalanan. Amen. Then also those who have fallen asleep in Christ, sinasabi po dito, sila na mga nangamatay kay Kristo ay walang pag-asa sa buhay, mga kapatid. At sila talaga ay napahamak na. If, diyan sa 19 ha, tingnan niyo mabuti. If in this life only we have hope in Christ, we are
of all men the most pitiable. Kung sa buhay lamang na ito, tayo umaasa kay Kristo, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang. Kung ang pag-asa mo lang kay Kristo dahil lamang gusto mong mabuhay, gusto mong makakain, gusto mong maging maayos ang buhay mo, maging masaya ka sa buhay, kung yun lang ang iyong inaasahan kay Kristo, kawawa kang tao ka. Amen. Hindi mo ba inisip na pagkatapos ng buhay dito, may kabilang buhay pa? Yun po ang dahilan kung bakit tayo nananatili kay Kristo. Hindi ngayon, kundi sa darating na panahon. Dahil ito ngayon, handa na po tayo magtiis. Handa na tayong mamatay alang-alang kay Kristo. Dahil ang gusto natin, makasama niya doon pagdating ng panahon. Amen. So, mga next part. Ibalik mo doon. Yeah. So, mga kapatid, si Paul arguing for the futility of Christianity apart from the resurrection of Christ. So, magiging walang kabuluhan, walang kwenta ang Kristyanismo kung hindi bumangon ang ating Panginoon. Amen? But he switches gear. Sa verse 20, ito na po yun, positive arguments na ipinaglalaban po ni Paul. Sabi dito ni Paul, ngunit si Kristo ay nabuhay muli. And now, sa verse 20 pa, balik mo. 1 Corinthians 15:20. Yan. And now, Christ is risen from the dead. So, binibigyan po ng katiyakan ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Yung salitang but now, para bang sinasabi, at this very moment, sa mga sandaling ito, habang ating binibigkas ang mga salita ng pagkabuhay ni Kristo, totoong nabuhay na ang ating Panginoon. Nabubuhay siya magpakailanman. Amen. At hindi na po siya muli pang mamamatay, mga kapatid. Paul speaks confidently. Bakit ba buong kumpiyansang nagsasalita si Paul? Bakit? Pakibasa po. 1 Corinthians 15, 3 hanggang 8. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, iniliging siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa labing dalawa. Pagkatapos nagpakita siya sa maliit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. 7. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa kalpon. So makikita po natin dito. Doon po sa verse 8, sabi niya, then last of all, he was seen by me. So nakita ni Paul si Jesus Christ. Katulad daw ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Ibig sabihin mga kapatid, si Pablo nagsasalita hindi dahil sa sabi-sabi lang, kundi bunga ito ng karanasan niya kay Kristo. Naalala niyo ba Acts chapter 9 kung saan naka-encounter ni Paul ang ating Panginoon doon sa daan patungong Damascus? Amen. So, mga kapatid, Paul's arguments of resurrection is not based in science and philosophy, but of history. So hindi po pinagbasehan ni Paul ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon ang siyensya o ang filosofiya, kundi kasaysayan eh. Narinig niya, nalaman niya, at sa huli, nakita niya mismo ang Panginoon. Di ba? Hindi naman kasama si Paul sa original disciples ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 9 lamang nagpasimula si Pablo.
nung makaengkwentro ang Panginoon sa daan patungong Damascus. Doon na bago ang buhay ni Saulo at siya'y naging si Pablo. Amen. No, mga kapatid, it happened. Sabi ni Paul, nangyari, nakita ko ng aking mga mata, pero hindi nakita ng mga kasama niya. Amen. Iba ang experience po ni Paul. Pero nakita rin ng Panginoon, batay sa ating binasa, ng mahigit 500 katao, sabay-sabay nilang nakita si Jesus Christ. So yung pong 500 na nakakita, hindi po sila naghahalusinate. Kaya yung hallucination theory, hindi po totoo. Walang hibang, walang pagkahibang sa 500, sabay-sabay nakita si Kristo. Ano yun? Nakadroga sila lahat? At kahit nakadroga, dapat iba't iba ang manifestasyon. Pero iisang nakita nila, si Kristo. Mga kapatid. Yeah. Kaya nga po, masasabi po natin, si Paul was an eyewitness of something incredible. So eyewitness po, saksi si Paul sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. He leans or trusted in the historicity of the resurrection. Kaya nga po, pinaniniwalaan po ni Paul ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Kasi nakita niya eh. Amen. Ikaw ba naniniwala sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon? Ako po naniniwala. Dahil alam ko, hindi alam ng isip ko to, pero sinasabi ng nararamdaman ko, batay sa nabasa ko. Amen. Na totoo ang pagkabuhay ni Kristo. Amen. Nabago ang pananaw ko sa buhay. Dati po, pangarap ko talaga. Sinasabi ko to sa harapan ng Diyos. Gusto kong yumaman. Pero salamat sa Diyos, pinayaman niyo pa rin ako. Amen. Dahil nasa akin ang pinakadakilang kayamanan na pwedeng maging pag-aari ng sino man. Amen! Kaya hindi rin pala ako bigo. Dahil talaga sabi ko noon, gusto ko maging custom collector o kaya examiner. Gusto ko talaga makapasok sa custom. Kasi alam ko, sa custom, ang dali-dali ng pera. Kaya lang, wala kaming pera, hindi ako nakapag-aral ng custom administration. Kaya sabi ko, sayang. Pero hindi pala sayang. May layunin ng Diyos. Amen. Sa paaralan ng banal na kasulatan, dinala ako ng ating Panginoon. Amen. Hindi sa mga seminaryo, sa paaralan ng banal na kasulatan. Wala naman tayong ibang pinag-aralan, kundi banal na kasulatan lang naman. Hindi tayo graduate sa mga seminary. At hindi pa ako graduate sa paaralan ng banal na kasulatan. Hanggang ngayon, ako'y mag-aaral pa din. Amen! Pero habang nag-aaral, pwede mong i-share yung mga napag-aaral. Amen. Kaya nga po, napakaganda talaga kung ikaw ay nasa Panginoon. Okay? So, do we consider Paul and others a trustworthy source? So, mga kapatid, pwede ba natin i-consider si Pablo at ang mga sumulat po ng Ebanghelyo ni Kristo na mga mapagkakatiwalaang mga saksi? Kasi, although naniniwala po ang mga Muslim kay Kristo, pero ang pinaniniwalaan nila si Muhammad. Si Muhammad na buhay 500 years after na ipinanganak ang Panginoon. Gaano katagal yun? Pero pinaniniwalaan siya ng mga Muslim na si Kristo ay propeta. Bakit ayaw nilang maniwala doon sa nakasama mismo ni Kristo? O, di ba? At sinasabi pa nila, hindi namatay si Kristo. Sabi ng mga Muslim, hindi namatay si Kristo. Namatay na eh. O, sino pa paniniwalaan natin? Yung propeta nagsasabi na hindi namatay, pero 500 years bago ipinanganak siya, nabuhay ang Panginoon. Amen.
at nakita nila Pedro, nila Pablo, nila Mateo, Lucas, at iba pa ng mga alagad ng ating Panginoon. Nakita nila ang ating Panginoon. Nakasama nila ang ating Panginoon. Amen. Next power. Okay. Put that in another way. Do you trust the testimony of the Scripture? Pinaniniwalaan ba natin ang testimonya o ang sinasabi ng banal na kasulatan? In reality, we take people at their words. Diba? Nakakalungkot na lang isipin. Mas pinaniniwalaan ng tao ang kapwa-tao kaysa sa banal na kasulatan. Diba? At ang katotohanan, at ito ang realidad, mas naniniwala tayo sa tao kaysa sa Diyos. Pag sinabi ng tao, punta ka sa Coliseo, bibigyan kita ng 5,000. May ayuda. Puntahan lang ang tao. Di ba? Totoo yun. Puntahan lahat ang mga tao. Ibig sabihin, naniniwala sila sa kapwa-tao nila. Diba? Kasi ako pag nagsalita, may pagbapataya. Diba? Pag sinabi nung kachikahan mo, alam mo ba si ganito, ganito. Ay, oo nga, no? O, napaunga ka tuloy, naging baka ka na, o kaya kalabaw. O, mas naniwala ka doon. Pero yung sabi ng Panginoon, hindi ka naniniwala. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang makipamatok sa hindi mo kapananampalataya. Bakit nakikipamatok ka? O, di ba? Sinabi ng Panginoon, huwag mong kainin yan. Mas pinakinggan pa ni Eva at ni Adan ang demonyo. Diba? Totoo ba sinabi ng Diyos yun? Oh. Diba? Isipin mo, pag nakipag-usap ka sa kalaban, malilin lang ka. Kasi nag-first move ka na kagad eh. Nakipag-usap ka na. Lagi mong tatandaan at lagi mong ihabilin sa mga anak ninyo. Don't talk to no one. Diba? Sabi ng mga matatanda doon, huwag ka magkikipag-usap sa hindi mo kilala, ha? Oh. Eh ngayon, ang mga bata, nakikipag-usap, nakikipag-eyeball sa mga ano nila, mga ka-textmate nila. O di ba? Kaya napapahama. Oh. Ang titigas ng ulo, sabi ng magulang, huwag kayo makikipag-usap sa hindi mo kilala. Sa palagay ninyo, kung kilala kaya ni Eva kung sino yung ahas na yun, makikipag-usap siya? Hindi. Hindi niya kilala. Ibig sabihin, limited ang knowledge ng tao. Pero kahit limited ang knowledge ng tao, pinaniniwala siya ng kanyang kapwa. Sabi, pasok ka. Doble ang sweldo mo. Papasok yun. Siyempre, sinabi, doble. At ang salita, boss pa. Maniniwala. Pero sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Wow, hindi totoo yan, Lord. Di ba? Ganun tayo eh. Pastor, Pasko, nagsisermon. Ganun talaga eh. Wala akong magagawa, mga kapatid. Kinakailangan natin matuto. Okay. You must trust. Yan. What someone tells you. So, nagtitiwala daw ang tao sa mga sinasabi ng iba. We trust people based on nothing more than their word. Diba? Ito yung mali. Bakit natin pinaniniwalaan yung mga tao? Patay lamang sa kanilang salita. Naunang-una yung tao yon, walang palabra di honor. Diba? Wala siyang word of honor. Kasi pwedeng magbago si Sister Jenny, di ba? Papago-bago nga ang isip ng tao, pero ang Diyos hindi. Kung ano sinabi niya noon, yan pa rin sasabihin niya ngayon at sa dating na panahon. Walang pagbabago. That's the Bible. Yun po ang Biblia. Kung anong sinasabi noong una pang panahon nung isulat ang Bible hanggang ngayon, nung ito'y nire-reprint, mga kapatid, yun pa rin ang mababasa natin. Okay. So, punta na po natin itong resurrection of believers. Ang pagkabuhay muli ng mga mananampalataya. Amen. Sa verse 21 hanggang 22, pakibasa po.
paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen. Ganda, no? Namatay tayo dahil sa ating kaugnayan kay Adan. Amen. Sino ba si Adan? Si Adan lang naman ang dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pagpasok ng kasalanan, ang naging kabayaran ay ang ating mga kamatayan. Amen. So, ito po, for since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. At sa ating kaugnayan kay Kristo, tayo ay mabubuhay. Amen. Ngayon, dapat pa talagang magkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Kung gusto mong mapunta sa langit, ang pinaka-requirements talaga, kaugnayan kay Kristo. Hindi mo ginustong magkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Walang taong gustong magkaroon ng kaugnayan kay Kristo. Dahil ang katotohanan, sabi ng Panginoon, you did not choose me. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen. So ito po yung dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya tayo sa ating pagkilala kung sino ang Panginoon, hindi mo pwedeng hindi ka magpahirapan. Amen. Hindi pa pwedeng hindi ka umiyak. Amen. Sa tuwing maaalala mo ang kabutihan ng Panginoon. Dahil ang katotohanan, hindi naman tayo worthy. Hindi tayo karapat-dapat. We don't deserve salvation. Lahat po tayo deserve natin impyerno. Amen? Pero dahil nga po sa awa ng Panginoon, hindi ko nga lang alam bakit naawa sa atin ng Panginoon. Di ba? So hindi ko po kini-question ang Diyos sa kanyang desisyon na piliin tayo o piliin ako. Pero ang masasabi ko lang sa Panginoon, salamat po. At para na sa akin, hindi sapat ang salita para ilakip lahat o kumbaga para sabihin ang nararamdaman natin ng napagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Hindi sapat. Word is not enough to contain our thankfulness sa Diyos. At kung hindi sapat ang salita, anong dapat? Gawin mo na lang. Amen. Gawin mo na lang. Amen. Patunayan mo sa gawa. Amen. Di ba? Kaya ako, ang aga-aga kong gumising talaga pag-linggo. Sabado pa lang, handang-handa na sabi ko, ito ang isusuot ko. Amen. Di ba? Nasa isip ko na yun, ito ang susuot kong pantalon, ito ang susuot kong sapatos, medyas, ito. Sana ganun din kayo mga kapatid. Hindi yung linggo na, alas 7 na namimili. Sabi ka, dito susuot ko. Ano ang Panginoon ba? Option mo lang? Wala ka na talaga mapagpilihan kundi Panginoon na lang. Huwag ganun mga kapatid. Hindi natin dapat ihilera ang Panginoon sa mga pagpipilian natin. Sapagkat ang Diyos dapat ang prioridad natin. Amen. Walang pinakamahalaga sa buhay kundi ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, patay ang tatay ko, iniwan namin. Patay tatay ko. Nakaburol yun. Sabi sa mga kapatid ko, iwanan mo muna kayo. Linggo yun eh. Maghahanap ako ng sasambahan ko dito. Sa isip ng ibang tao, walang kwentang anak ako. Pero sa isip ng Diyos, hindi ganun, mga kapatid. So sa awa ng Panginoon, nakakita kami ng sambahan, malayo, dalawang sakay kami. Kasama ko, asawa ko. Saan ko pupunta kami? Kubo lang yun, sinasambahan nila. Lupa ang sahig. Pero mga kapatid,
naramdam ko ang presensya ng Panginoon. At doon, umiyak ako sa Panginoon, lumuhod ako sa Panginoon, sa lupa. Mga kapatid, hindi ako nahihiyang lumuhod sa lupa. Bakit? Lupa din naman ako eh. Amen? Mabuti nga dito, tiles na to eh. Diba? So kahit na napakadumi yan, mga kapatid, wala akong pakialam. Well, gusto kong pasalamatan ng Diyos sa kanyang ibinigay na pagbabago ng isipan. Amen. Diba? Sabi ko nga lagi, kung ako kasali sa Olimpiada at tatakbo ako ng linggo, kahit na ako ang pinakamahusay tumakbo, dahil linggo yun, araw ng pagsamba ko sa Diyos, hindi ako tatakbo. Aanin ko ang medalya. Diba? Yung gold medal sa Olympic, pwede mo isang layo ng 1 million. Bibili niya, baka hindi lang 1 million bigay sa'yo. Kasi magkano na ang prime sa nananalo? 6 million yata. Yun, milyones. Tanyag ka pa, sikat ka pa. Pero tingnan nyo ha, yung record mo, next Olympic, mapapalitan ka na. Wala na. Iba na naman ang tatanghalin. Wala ka na. Pero sa Diyos, mananatili ka sa puso ng ating Panginoon. At nawa, manatili din sa puso mo ang Panginoon. Amen. Then mga kapatid, dito po sinasabi, we human fail to understand the seriousness of our sin. So tayo po kasi mga tao, madalas, nabibigo tayo, naunawain kung gaano ba talaga tayo kasama. Amen. Isip kasi natin, mabuti tayong mga tao. Naging mabuti ka sa magulang mo. Naging masunurin ka. Ganun po ako dati. Sabi ko, lumaki ako na sumusunod sa magulang ko. Pinalaki ako sa isang relihiyon na kung saan talaga masasabi ko, tinutupad ko ang mga sinasabi ng relihiyon. Linggo-linggo, nagsisimba kami. Nagsisimba lang. Pero hindi ko magawang sumamba. Gulat kayo, nagsisimba lang, pero hindi ko magawang sumamba. Kasi dito ang ginagawa natin, sumasamba tayo sa Diyos. Doon, nagsisimba lang sila sa Diyos. Simba, samba, magkaiba. Diba, mga kapatid? So, dahil nga po seryoso ang ating mga kasalanan, tayo po ay nakakaharap ngayon sa capital punishment. So, meron pong capital punishment na sinasabi doon po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob na walang bayad ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Amen! Ayaw niyo ba ng buhay na walang hanggan? Gusto niyo talaga ng pera? No. Wages talaga. Gusto niyo talaga ng bayad? Kasi sa mundo, pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad. Sa Diyos iba eh. Sa Jesus ang gumawa, pero ikaw ang nanginabang sa kanyang mga ginawa. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Yung kanyang kamatayan, pagkabuhay mo, yun po yung katotohanan. Amen. Paul, next na Paul. Number 3 na tayo. The resurrection order. Verse 23, pakibasa po. Kasi ang resurrection po, may order yan eh. Sige. Pakibasa verse 23. Natagpuan ang bawat isa sa kanyang sarili na tayuan, si Kristo ang kamanayang nakuha. Pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagpapalit. Amen. But each one in his own order. Christ, the first fruits. Afterward, those who are Christ at His coming. So, si Kristo po talaga ang una. Amen. So, alam naman po ni Paul na yung mga nagbabasa ng kanyang sulat ay pamilyar sa first fruit. Ano ba yung unang bunga? Sa Israel po kasi, yung first fruits, mga kapatid, ito po ay kanilang
ginagawang panghandog sa Diyos. Amen. So hindi nila kinakain yung unang bunga, kundi ito yung pagkilala na mabuti ang Diyos, kaya ito po ay kanilang inihahandog sa Diyos. Sabi nga po ng Bible commentator ay ganito: the first fruit were the earliest gathered fruits that the people offered to God in recognition of His faithfulness for providing crops in due season. So mga kapatid, ito yun eh. Diba? So dahil nga po sa pagiging tapat ng Diyos sa kanyang sarili, ay ibinigay niya ang bunga ng mga lahat ng pananim sa takdang panahon. So kaya yung mga tao, nung sila'y nag-ani, yung unang ani nila, itinatabi nila bilang kanilang panghandog sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, pati sa ating pong mga ino-offer sa Diyos, ano man yung ino-offer natin, diba? Gusto po natin the best ang ibigay natin sa Panginoon. Amen? Kaya yung pagpalakpak mo, hindi ganun lang. The best na ba yan sa'yo? Eh, paano kung nakashoot si Stephen Curry? Di ba talagang taas pa kapal, yay! O di ba? O kaya si Lebron ito ang mga Lebron James, mga fans ni Lebron. Di ba? Pag nakakashoot yun, tuwan-tuwa kayo, parang tumatalong pa. Bakit dahil Kristo hindi tayo makatalon? Amen. So, ibigay natin kay Kristo yung nararapat. Kahit sa pananamit, ibigay natin kay Kristo yung nararapat. Pastor, wala akong pambili. Hindi ko sinabi yung bumili ka eh. Di ba? Hanapin mo kung ano yung pinakamaganda mong gamit. Pinakamaganda doon sa mga meron ka. Hindi yung magkukuha ka sa ibang sampayan. Uy, maganda na yung dito. Paano naman ito sa kapurihan ng Panginoon, suot ko na lang. Mamaya na lang, pag nakita na may alas, ako magpapaalam na. Huwag ganon. Kung ano yung pinakamahusay mong damit, isuot mo na. Diba? Kung ikaw'y naatasang magturo sa mga bata, paghusayan mo. Amen. Offer your best to God. Yan po yung first fruit natin. Diba? O, pag nag-o-offer ka ng pera, palagay mo yung 10 piso mo, the best na yon. Basta wala na talaga ako. The best yun. Di ba? The best yun. Nakita pa kita, naglalakad ka. The best talaga yun. Kasi ibinigay mo ng lahat para sa Panginoon. Amen. The best yun. Hindi mo alam, bayihin ko lang sa tapat mo. Sakay na brad. Magbaba mo, nakalibre ka na. Eto, may abot pa. Kaya uuwi ka sa bahay niyo para kang si Sharon. May balot ka pa. Diba? Kasi nakabalot naman yung pera ibigay niya sa iyo eh. Kasi nahiya naman ibigay. Dahil papakita pa. Pag-uwi mo ng bahay, kasi naman pala ang siguro ko. 20. Praise God, may 20 ako. Diba? May 20 ako. Dahil nagana ka sa maliit, so susunod, hindi ka na ng Panginoon. 200 na. Diba? Times 10, mga kapatid. So, mga kapatid, may order po kasi. Ngayon, si Moises, mga kapatid, nagbigay siya ng katuruan o kautusan sa mga Israelita na kanilang i-offer ang portion ng una nilang pag-ani sa Panginoon. Pakibasa po, Leviticus 23 verse 10. Tingin mo rin sa mga Israelita na kapag mayroon sila sa lupain ibigay sa kanila, tuwing aliman ay magdala sila sa pari, may isang bigkis ng unang nilang ani. Diba? So, binibigis talaga nila at ibinibigay nila sa mga naglilingkod sa templo yung unang ani nila. At yung pagbigay nila sa mga naglilingkod sa templo, yun po yung simbolo ng pagbibigay nila sa Panginoon. Amen? Kasi ang sabi, ibigay sa Diyos. Ngayon, paano mo bibigay sa Diyos yung mga bagay na para sa Diyos? Sige nga, alangan namang ipadala mo sa sa LBC, yung para sa Diyos. Address sa God.
Madadala ba sa langit yun? Hindi. Maliwanag ang sabi ng Panginoon kung ano ang ginawa ninyo sa pinakamaliit ninyong kapatid. So, ibig sabihin, sa kapatid. Hindi sa tagalabas, sa kapatid. Amen! Bakit? Pamilya mo yun eh, kapatid mo yun. Ibigay mo. At yung ibinigay mo yun, binibigay mo sa Panginoon. Ano man ang ginawa mo sa iyong kapatid, ginagawa mo sa Panginoon. Maliwanag mga kapatid, ha? Maliwanag sila. Then, balik tayo doon sa amin natin, sa text. So, this is exactly what Jesus is. So, ang Panginoon po natin, siya po talaga yung first fruit. At yung first fruit na yun, kumbaga, ito yung down payment, mga kapatid, paunang bayad. Kumbaga sa pagkain, Sister Jenny, patikim. Diba? Ngayon, natikman mo na ang Panginoon. Come and taste that the Lord is good. Hali kayo, tikman ninyo. Mabuti ang Panginoon. Diba? Nung matikman mo mabuti ang Panginoon, diba hinahanap-hanap mo lang ang kabutihan ng Diyos? Hinahanap-hanap mo, gusto mo laging tikman ang Panginoon. The more na kumakain ka sa Panginoon, the more na hindi ka magsasawa sa Panginoon. The more na mai-inlove ka sa Panginoon. Taas ka ang kamay ng mga inlove sa Panginoon. Yung totoo, totoo, totoo. Amen. Amen. Kung inlove tayo sa Panginoon, dapat patunayan ng ating mga gawa. Amen. So, mga kapatid, yan. All of humanity will one day rise from the dead. Some to everlasting glory and others to everlasting contempt. Saan nyo gusto doon? Sa dalawang everlasting. Kasi lahat ng tao po may buhay na walang hanggan. Bibigyan kayo lahat ng buhay na walang hanggan. Kahit yung mga patungo sa impyerno, may buhay na walang hanggan yan. Kasi anong saysay ng parusa kung mamamatay din naman sila? Di ba? So, ang kaparusahan yun, walang hangganan. Ganon din naman ang buhay ng may kaluwalhatian, walang hanggan din. Mamili ka. Contempt or glory. Mamili lang tayo. Yan ang katotohanan. Punta na po tayo po sa conclusion na tayo. We can rejoice with the Apostle Paul. Pwede po tayo makipagsaya, makipagbunyi, makipagdiwang sa ating kapatid na si Apostol Pablo na kanyang sinabi, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Nasaan ang iyong kamandag o kamatayan? Diba? Kasi wala na. Wala nang bisa ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Kaya praise be to God. The tomb is empty. Amen. Ay, pinatay kayo mga kapatid.